Isang nakakagulat na katotohanan ang maaaring magpabago sa iyong pananaw tungkol sa pananampalataya. Paano kung may mga simbahan na ginagamit ang pangalan ni Jesus, ngunit hindi pala tunay na nagtuturo ng kanyang kalooban? Paano kung milyon-milyon na ang nalilinlang habang iniisip nilang sila ay nasa tamang landas patungo sa Diyos? Ito ang uri ng katotohanan na mahirap tanggapin, ngunit kailangang pag-usapan ng bawat taong may takot sa Panginoon. Ang mensaheng maririnig mo ngayon ay maaaring gumising sa iyong espiritu at magdala sa iyo pabalik sa tunay na katotohanan ng salita ng Diyos. Maraming Pilipino ang lumaki na may malalim na pananampalataya sa Diyos. Tuwing linggo ay pumupunta tayo sa simbahan upang manalangin at makinig sa aral tungkol kay Jesus. Subalit malinaw ang babala ng Biblia na may mga taong darating na gagamit sa pangalan ng Panginoon upang iligaw ang marami. Ang mga babalang ito ay hindi katang-isip lamang, kundi mga paalala na ibinigay upang bantayan ang puso ng bawat mananampalataya. Kaya mahalagang buksan natin ang ating isipan at hayaan ang salita ng Diyos na maging gabay sa paghahanap ng katotohanan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng suporta ninyo ay malaking tulong upang mas marami pang tao ang makarinig ng mensahe ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay sama-sama nating maipapakalat ang mga paalala at aral na makakatulong sa ating espiritual na buhay. Maraming tao ngayon ang naghahanap ng katotohanan, ngunit hindi alam kung saan ito matatagpuan. Sa tulong ninyo, ay mas marami pang puso ang maaabot ng liwanag ng salita ng Diyos. May isang matinding babala ang Biblia tungkol sa mga taong nagpapanggap na tagapagturo ng katotohanan. Sinasabi sa Matthew 24 verse 24, "For false Christs and false prophets will rise and will show great signs and wonders, so as to deceive, if possible, even the elect." Ang kahulugan nito ay kahit ang mga taong matagal nang nananampalataya ay maaaring malinlang. Kung hindi sila magiging maingat at mapanuri, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na suriin ang bawat aral at tiyakin na ito ay tunay na naaayon sa salita ng Diyos. Maraming tao ang naniniwala na basta binabanggit ang pangalan ni Jesus, ay siguradong tama ang kanilang sinusunod. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa mga salita, kundi sa katotohanang itinuturo at sa paraan ng pamumuhay. May mga pagkakataon na ang panlabas na anyo ng kabanalan ay ginagamit upang makuha ang tiwala ng napakaraming tao. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging dahilan upang marami ang mapalayo sa tunay na mensahe ng kaligtasan. Dahil dito mahalaga na ang bawat mananampalataya ay manatiling mapagmasid at patuloy na humingi ng karunungan mula sa Diyos. Una, ang mapanganib na pagtuturo na lumalayo sa tunay na salita ng Diyos. Maraming tao ang naniniwala na kapag ang isang simbahan ay binabanggit ang pangalan ni Jesus, ay automatikong tama na ang kanilang itinuturo. Ngunit ipinapaalala ng Biblia na hindi lahat ng nagsasalita tungkol sa Panginoon ay tunay na sumusunod sa kanyang kalooban. May mga pagkakataon na ang mga salita tungkol sa pananampalataya ay ginagamit upang makuha ang tiwala ng maraming tao. Dahil dito maraming mananampalataya ang hindi namamalayan na sila ay unti-unti nang inilalayo sa tunay na katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na ang bawat Kristiyano ay marunong magsuri ng mga aral na kanilang naririnig. Sa kasaysayan ng relihiyon, maraming grupo ang nagsimulang may mabuting layunin, ngunit kalaunan ay nagkaroon ng mga aral na hindi na naaayon sa Biblia. May ilan na nagdagdag ng sariling interpretasyon na hindi naman malinaw na itinuturo sa banal na kasulatan. Ang iba naman ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga lider na tila ba sila lamang ang may karapatan na umunawa sa salita ng Diyos. Kapag ang ganitong sistema ay nagpatuloy, maraming miyembro ang natututong sumunod na lamang nang hindi na nagsusuri. Ito ay nagiging daan upang ang katotohanan ay matabunan ng tradisyon at personal na interpretasyon. May malinaw na paalala ang Biblia tungkol sa ganitong uri ng panganib. Sinasabi sa 2 Timothy 3 verse 16, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction,
for instruction in righteousness. Ang ibig sabihin nito ay ang tunay na batayan ng aral ay ang banal na kasulatan at hindi ang opinyon lamang ng isang tao o leader. Kapag ang isang pagtuturo ay hindi nakaayon sa Biblia, nararapat lamang na ito ay suriin at pag-isipan ng mabuti ng bawat mananampalataya. Kapag ang isang simbahan ay mas binibigyang halaga ang tradisyon o kapangyarihan ng tao kaysa sa salita ng Diyos, nagiging mapanganib ang direksyon nito. Ang pananampalataya ay dapat nakaugat sa katotohanan na malinaw na ipinahayag sa Biblia. Hindi sapat na umasa lamang sa sinasabi ng iba. Kahit pa sila ay tila may malaking impluwensya, ang bawat Kristiyano ay tinatawag na alamin mismo ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawa sa banal na kasulatan. Sa ganitong paraan, mas nagiging matibay ang ating relasyon sa Panginoon. Ang tunay na simbahan ay hindi natutukoy sa laki ng organisasyon o sa dami ng mga tagasunod. Ang tunay na simbahan ay makikilala sa kanilang katapatan sa salita ng Diyos at sa kanilang pamumuhay ayon sa aral ni Jesus. Kung ang isang grupo ay nagtuturo ng bagay na malinaw na taliwas sa Biblia, dapat itong pag-isipan ng mabuti. Ang pagiging mapanuri ay hindi kawalan ng pananampalataya kundi isang paraan upang maprotektahan ang ating espiritual na buhay sa pamamagitan ng patuloy na paglapit sa Diyos at pag-aaral ng Kanyang salita. Mas madaling makilala ang tunay na katotohanan. Ikalawa, ang mga huwad na propeta na gumagamit ng pangalan ni Jesus. Sa maraming pagkakataon sa kasaysayan, may mga taong lumilitaw na nagsasabing sila ay espesyal na sugo ng Diyos. Sila ay nagsasalita na tila may natatanging kapangyarihan o lihim na kaalaman na hindi alam ng iba. Dahil sa kanilang kumpiyansa at malalakas na salita, maraming tao ang agad na naniniwala sa kanila. Ang ilan ay naakit sa kanilang mga pangako ng pagpapala at himala. Subalit ang ganitong sitwasyon ay matagal nang binalaan sa banal na kasulatan. Maraming tao ang nahuhulog sa paniniwala dahil sa karisma ng isang leader. Kapag ang isang tao ay mahusay magsalita at tila puno ng autoridad, madaling makuha ang tiwala ng iba. Ngunit hindi sapat na basehan ang galing magsalita upang patunayang ang isang tao ay tunay na lingkod ng Diyos. Ang tunay na tagapagturo ay dapat nakasandig sa malinaw na aral ng Biblia at hindi sa sariling kapangyarihan o reputasyon. Ang pagiging mapanuri ay mahalagang katangian ng bawat mananampalataya. May malinaw na babala ang Biblia tungkol sa mga huwad na propeta. Sinasabi sa Matthew 7 verse 15, "Beware of false prophets which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves." Ang ibig sabihin nito ay may mga taong magpapakita ng anyo ng kabanalan, ngunit ang tunay nilang layunin ay iligaw ang mga tao. Ang babalang ito ay nagpapaalala na hindi lahat ng mukhang banal ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Ang mga huwad na propeta ay kadalasang gumagamit ng magagandang salita upang makuha ang loob ng kanilang mga tagasunod. Minsan ay naglalagay sila ng takot sa puso ng mga tao upang mas lalo silang sundin. May mga pagkakataon din na ipinapakita nila ang kanilang sarili na tila sila lamang ang may direktang koneksyon sa Diyos. Kapag nangyari ito, nawawala ang pagkakataon ng mga miyembro na magsuri at magtanong. Ang ganitong uri ng kontrol ay maaring magdala ng malaking panganib sa espiritual na buhay ng isang tao. Ang tunay na layunin ng babala ng Biblia ay hindi upang maghasik ng takot, kundi upang magbigay ng karunungan. Ang bawat mananampalataya ay hinihikayat na manatiling malapit sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at taimtim na panalangin. Mas nagiging malinaw kung alin ang katotohanan at alin ang panlilinlang. Ang relasyon sa Diyos ay hindi dapat nakadepende lamang sa isang tao o leader. Kapag ang puso ay nakatuon kay Jesus at sa kanyang salita, mas madaling makilala ang tunay na landas ng pananampalataya. Ikatlo, ang paglalagay sa tao bilang sentro sa halip na si Jesus. May mga pagkakataon na ang isang simbahan ay nagsisimulang magbigay ng labis na pagtingin sa isang leader. Unti-unti ang atensyon ng mga tao ay napupunta sa personalidad ng tao sa halip na sa Panginoong Jesus. Ang mga salita ng leader ay nagiging mas mahalaga kaysa sa malinaw na aral ng Biblia. Kapag nangyari ito, ang pananampalataya ng mga miyembro ay nagiging nakadepende sa isang tao. Ito ay isang mapanganib na direksyon para sa sinumang nagnanais sumunod
sa tunay na kalooban ng Diyos. Ang tunay na layunin ng simbahan ay ituro ang mga tao patungo kay Jesus Christ. Hindi dapat itaas ang sinumang leader sa antas na tila ba siya ang sentro ng pananampalataya. Ang bawat lingkod ng Diyos ay tagapagturo lamang at hindi dapat sambahin o lubusang gawing autoridad. Kapag ang isang grupo ay nagsimulang magbigay ng labis na kapangyarihan sa isang tao, nagiging mahirap para sa mga miyembro na magtanong o magsuri. Sa ganitong sitwasyon, maaring mawala ang tunay na layunin ng pananampalataya. May paalala ang Biblia tungkol sa ganitong bagay. Sinasabi sa 1 Timothy 2 verse 5, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Ang kahulugan nito ay si Jesus lamang, ang tunay na tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Walang sino mang leader o guro ang maaring pumalit sa papel na ito sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag ang isang simbahan ay nagtuturo na ang kaligtasan o pagpapala ay nakasalalay sa pagsunod lamang sa isang tao, nagiging mali ang pundasyon nito. Ang pananampalataya ay dapat nakatuon kay Jesus at sa kanyang ginawa para sa atin. Ang mga leader sa simbahan ay naroon upang maggabay at magturo, ngunit hindi upang maging sentro ng pagsamba. Ang bawat mananampalataya ay may direktang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Christ. Ito ang malinaw na mensahe ng banal na kasulatan. Ang pagiging tapat kay Jesus ay nangangahulugan ng paglalagay sa Kanya bilang pinakamataas sa ating buhay. Ang mga lider at guro ay dapat igalang ngunit hindi dapat ilagay sa lugar na para lamang sa Panginoon. Kapag ang pananampalataya ay nakasentro kay Jesus, mas nagiging malinaw ang direksyon ng ating espiritual na buhay. Ito rin ang nagpoprotekta sa atin laban sa panlilinlang ng mga taong maaaring gamitin ang relihiyon para sa sariling kapangyarihan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtingin kay Jesus, mas nagiging matatag ang ating pananampalataya at pag-unawa sa katotohanan. Ika-4, ang paggamit sa pananampalataya para sa kayamanan at kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, may mga grupo na unti-unting nagiging nakatuon sa kayamanan kaysa sa espiritual na paglago. Ang mga pangako ng pagpapala ay nagiging sentro ng kanilang mga pangangaral. Maraming tao ang naakit sa ideya na ang pananampalataya ay maaaring magdala ng mabilis na kasaganaan. Dahil dito, may ilan na nagbibigay ng malaking halaga ng pera na umaasang makatatanggap ng espesyal na pagpapala. Ang ganitong uri ng pagtuturo ay maaaring magbigay ng maling pag-unawa sa tunay na layunin ng pananampalataya. Ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo ay hindi tungkol sa pag-iipon ng kayamanan sa mundong ito. Ang itinuturo ni Jesus ay ang pagkakaroon ng pusong mapagkumbaba at pagtitiwala sa Diyos higit sa lahat ng bagay. Kapag ang pera ang naging sentro ng relihiyon, nawawala ang tunay na diwa ng paglilingkod. Ang pananampalataya ay hindi dapat gawing paraan upang makakuha ng kapangyarihan o yaman. Ito ay dapat maging daan upang mapalapit ang tao sa Diyos. May malinaw na babala ang Biblia tungkol sa labis na pag-ibig sa pera. Sinasabi sa 1 Timothy 6 verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evil." Ang kahulugan nito ay ang labis na pagnanais sa kayamanan ay maaaring magdala ng maraming uri ng kasamaan sa buhay ng tao. Kapag ang pera ang naging pangunahing layunin ng isang organisasyon, maaaring malihis ito sa tunay na kalooban ng Diyos. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay tinatawag na mamuhay ng may kababaang loob at katapatan. Ang kanilang layunin ay hindi ang pagyaman kundi ang paglingkuran ng Panginoon at ang kanyang mga tao. Kapag ang isang simbahan ay patuloy na binibigyang diin ng pera, maaring kailanganin itong suriin ng mabuti ng mga miyembro. Ang bawat mananampalataya ay dapat maging maingat upang hindi malinlang ng mga pangakong puro material na bagay. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa relasyon sa Diyos at hindi sa mga bagay ng mundong ito. Ang pag-unawa sa babalang ito ay makakatulong upang mapanatili ang tamang direksyon ng pananampalataya. Ang puso ng isang Kristiyano ay dapat nakatuon sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang mga pagpapala ng Panginoon ay hindi lamang nasusukat sa pera o material na bagay. Mas mahalaga ang kapayapaan ng puso at ang katiyakan ng kaligtasan na nagmumula kay Jesus. Kapag ang pananampalataya ay nakatuon sa Diyos at hindi sa kayamanan, mas nagiging tunay at makabuluhan ang ating espiritual na buhay. Ika-5, ang pagbaluktot sa mensahe ng kaligtasan
Ang isa sa pinakamahalagang aral sa Kristyanismo ay ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Ito ang mensaheng nagdadala ng pag-asa sa bawat taong naghahanap ng kapatawaran at bagong buhay. Ngunit may mga pagkakataon na ang malinaw na aral na ito ay nababago o nababaluktot ng ilang mga guro. Ang iba ay nagdaragdag ng mga tuntunin na hindi naman malinaw na itinuro ni Jesus. Dahil dito maraming tao ang nalilito kung paano talaga matatanggap ang tunay na kaligtasan. Ang kaligtasan ayon sa Biblia ay isang biyaya na nagmumula sa Diyos. Hindi ito nabibili at hindi rin ito nakukuha sa pamamagitan lamang ng sariling pagsisikap ng tao. Kapag may nagtuturo na ang kaligtasan ay nakadepende sa pagsunod sa isang organisasyon o sistema, maaaring malayo na ito sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Ang pananampalataya kay Jesus ang sentro ng tunay na pag-asa ng tao. Ito ang pundasyon na hindi dapat baguhin o dagdagan ng sinuman. May napakalinaw na talata tungkol sa bagay na ito. Sinasabi sa Ephesians 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Ang kahulugan nito ay ang kaligtasan ay regalo ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi ito resulta ng gawa ng tao, kundi bunga ng biyaya ng Panginoon. Kapag ang mensahe ng kaligtasan ay nabago nagkakaroon ng maling direksyon ang pananampalataya ng maraming tao. May ilan na nagiging labis na natatakot dahil iniisip nilang hindi sila sapat upang maligtas. Ang iba naman ay umaasa sa mga ritual o utos ng tao sa halip na sa biyaya ng Diyos. Ang ganitong kalituhan ay naglalayo sa mga tao mula sa tunay na kapayapaan na ibinibigay ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na manatili sa malinaw na aral ng Biblia. Ang tunay na ebanghelyo ay nagdadala ng pag-asa at kalayaan sa puso ng tao. Ito ay paalala na ang Diyos ay puno ng pag-ibig at handang magpatawad sa sinumang lalapit sa Kanya. Hindi kailangang dumaan sa komplikadong sistema upang maranasan ang Kanyang biyaya. Ang kailangan lamang ay tapat na pananampalataya kay Jesus at pusong handang magbago. Sa ganitong paraan ang tao ay nagkakaroon ng tunay na kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan mula sa Panginoon. Kapag malinaw ang pagkaunawa ng isang mananampalataya sa mensahe ng kaligtasan, mas nagiging matatag ang kanyang pananampalataya. Hindi siya madaling malinlang ng mga bagong aral na taliwas sa banal na kasulatan. Ang kanyang tiwala ay nakasentro kay Jesus at hindi sa mga sistema o tradisyon ng tao. Ito ang uri ng pananampalataya na nagbibigay ng tunay na lakas at pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok sa buhay. At ito rin ang nagpapaalala na ang pinakamahalagang kayamanan ng tao ay ang relasyon niya sa Diyos. Ika-6, ang pagtuturo ng takot upang kontrolin ng mga mananampalataya. May mga pagkakataon na ang ilang relihiyosong grupo ay gumagamit ng takot upang mapanatili ang kontrol sa kanilang mga miyembro. Ang mga tao ay pinapaniwala na kapag sila ay nagtanong o umalis sa grupo, ay agad silang mapapahamak. Dahil dito maraming mananampalataya ang nananatili hindi dahil sa pag-ibig sa Diyos, kundi dahil sa takot. Ang ganitong uri ng pamamahala ay maaring magdulot ng matinding pagkalito sa puso ng isang tao. Sa halip na kapayapaan ang maramdaman ng kanilang pananampalataya ay napapalitan ng pangamba. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay hindi nakabatay sa takot na ipinipilit ng tao. Ang pananampalataya ay dapat nagmumula sa pag-ibig at pagtitiwala sa Panginoon. Kapag ang isang grupo ay patuloy na gumagamit ng pananakot upang makuha ang pagsunod ng mga miyembro, kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Ang Diyos ay hindi nag-aanyaya sa tao sa pamamagitan ng manipulasyon. Ang kanyang paanyaya ay puno ng awa at katotohanan. May malinaw na paalala ang Biblia tungkol sa bagay na ito. Sinasabi sa 1 John 4 verse 18, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear has torment." Ang kahulugan nito ay ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay nag-aalis ng labis na takot sa puso ng tao. Kapag ang isang pananampalataya ay puno ng takot, maaring hindi na ito naayon sa tunay na diwa ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay nagtuturo upang palakasin ang pananampalataya ng mga tao. Hindi nila ginagamit ang kanilang posisyon upang takutin ang mga miyembro. Sa halip, hinihikayat nila ang mga tao na lumapit sa Diyos nang may buong pagtitiwala. Ang layunin ng isang tunay na espiritual na gabay ay tulungan ang mga tao na mas makilala
ang kabutihan ng Panginoon. Sa ganitong paraan ang pananampalataya ay nagiging bukal ng pag-asa at kapayapaan. Ang isang mananampalataya na nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos ay hindi madaling manipulahin ng takot. Alam niya na ang Panginoon ay maawain at handang tumanggap sa sino mang lalapit sa Kanya. Ang kanyang pananampalataya ay nagiging matatag dahil ito ay nakaugat sa katotohanan ng Biblia. Sa gitna ng maraming aral sa mundo, ang salita ng Diyos ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa tamang landas. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng banal na kasulatan, mas nagiging malinaw kung alin ang aral na nagmumula sa Diyos at alin ang hindi. Kapag ang pananampalataya ay nakabatay sa pag-ibig ng Diyos, nagiging malaya ang puso ng tao. Hindi siya sumusunod dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na paggalang at pagmamahal sa Panginoon. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Ito ang pananampalatayang nais ng Diyos na maranasan ng bawat isa. Isang pananampalatayang puno ng pag-asa, pagtitiwala at tunay na pag-ibig sa Panginoon. Ikapito, ang paglalagay ng tradisyon ng tao higit sa salita ng Diyos. Sa paglipas ng maraming taon, may mga relihiyosong grupo na unti-unting naglalagay ng malaking halaga sa mga tradisyon. Ang mga gawaing ito ay nagiging bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang organisasyon. Ngunit may mga pagkakataon na ang mga tradisyong ito ay hindi naman malinaw na itinuturo sa Biblia. Kapag ang tradisyon ay naging mas mahalaga kaysa sa salita ng Diyos, nagkakaroon ng malaking problema sa pananampalataya. Ang mga mananampalataya ay maaaring masunod sa mga gawain na hindi naman tunay na kalooban ng Panginoon. Ang mga tradisyon ay maaaring magsimula bilang simpleng paraan ng pagsamba o pag-alala sa Diyos. Ngunit kapag ito ay naging batas na kailangang sundin ng lahat, maaaring mawala ang tunay na diwa ng pananampalataya. Ang puso ng tao ay maaaring mas nakatuon sa pagsunod sa ritual kaysa sa tunay na relasyon sa Diyos. Ito ay nagiging hadlang upang maranasan ang lalim ng espiritual na buhay. Ang tunay na layunin ng pananampalataya ay ang mapalapit ang tao sa Panginoon. May malinaw na babala si Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinasabi sa Mark 7 verse 8, "For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men." Ang kahulugan nito ay may mga tao na pinipiling sundin ang tradisyon ng tao sa halip na ang utos ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang mga gawain ng tao ay hindi dapat pumalit sa malinaw na aral ng banal na kasulatan. Kapag ang tradisyon ay inilalagay sa mas mataas na antas kaysa sa Biblia, maaaring mawala ang tunay na direksyon ng simbahan. Ang mga miyembro ay maaaring hindi na matutong magsuri dahil iniisip nilang sapat na ang pagsunod sa nakasanayan. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging dahilan upang ang katotohanan ay matabunan ng mga gawaing hindi naman talaga kinakailangan. Ang bawat mananampalataya ay hinihikayat na suriin ang lahat ng bagay ayon sa salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, mas napapanatili ang kalinisan ng tunay na pananampalataya. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay nagmumula sa pusong tapat at handang sumunod sa Kanyang salita. Hindi ito nakadepende lamang sa mga ritual o tradisyong ipinasa ng tao. Kapag ang puso ng tao ay nakatuon sa Panginoon, mas nagiging malinaw kung ano ang mahalaga sa kanyang paningin. Ang salita ng Diyos ang dapat maging pangunahing gabay ng bawat mananampalataya. Sa pamamagitan nito, ang pananampalataya ay nananatiling matibay at nakaayon sa katotohanan ng Biblia. Kapag ang isang tao ay natutong ilagay ang salita ng Diyos sa itaas ng anumang tradisyon, nagiging mas malinaw ang kanyang espiritual na landas. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nakatali sa mga gawaing walang malinaw na batayan sa Biblia. Sa halip, ito ay nakasandig sa katotohanang nagmumula mismo sa salita ng Panginoon. Ito ang uri ng pananampalataya na nagbibigay ng matibay na pundasyon sa buhay ng isang Kristiyano. Isang pananampalatayang nakatuon sa Diyos at hindi sa mga tradisyon ng tao. Ikawalo, ang pagpapanggap ng kabanalan ngunit walang tunay na pagbabago ng buhay. May mga pagkakataon na ang isang relihiyosong grupo ay nagpapakita ng anyo ng kabanalan sa panlabas na paraan. Ang kanilang mga salita ay puno ng relihiyosong pahayag at mga gawaing tila banal sa paningin ng iba. Ngunit sa likod ng mga ito, maaaring wala namang tunay na pagbabago sa puso at buhay ng mga tao.
Ang ganitong sitwasyon ay nagiging dahilan upang marami ang malinlang sa panlabas na anyo ng relihiyon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa mga salita, kundi sa paraan ng pamumuhay. Ang isang tao ay maaaring magsimba palagi at magsalita tungkol sa Diyos. Ngunit kung ang kanyang buhay ay hindi nagbabago, maaaring may kulang sa kanyang pag-unawa sa Ebanghelyo. Ang mensahe ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa panlabas na pagsunod sa mga gawain. Ito ay tungkol sa tunay na pagbabago ng puso at pagtalikod sa kasalanan. Kapag ang relihiyon ay naging palabas lamang, nawawala ang tunay na layunin ng pananampalataya. May malinaw na babala ang Biblia tungkol sa ganitong uri ng pamumuhay. Sinasabi sa Matthew 7 verse 21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." Ang kahulugan nito ay hindi sapat na tawagin lamang ang Panginoon kung ang buhay ng tao ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa mga gawa at pagbabago ng buhay. Kapag ang isang relihiyosong grupo ay nakatuon lamang sa panlabas na imahe, maaring makalimutan ang mas mahalagang bagay. Ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating mga salita, kundi sa tunay na kalagayan ng ating puso. Ang pagsunod sa kanyang kalooban ay nangangailangan ng katapatan at tunay na pagbabago ng buhay. Ito ay hindi maaaring mapalitan ng simpleng ritual o panlabas na pagpapakita ng kabanalan. Ang tunay na Kristiyano ay tinatawag na mamuhay ayon sa aral ni Jesus araw-araw. Ang pagbabago ng puso ay bunga ng tunay na relasyon sa Diyos. Kapag ang isang tao ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, ang kanyang buhay ay unti-unting nababago. Ang kanyang mga kilos at desisyon ay nagsisimulang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang malinaw na tanda ng tunay na pananampalataya na hindi lamang nakikita sa salita kundi sa gawa. Sa ganitong paraan, nagiging totoo at makabuluhan ang buhay ng isang mananampalataya sa harap ng Diyos. Kapag ang pananampalataya ay nagdudulot ng tunay na pagbabago, nagiging ilaw ang isang tao sa kanyang paligid. Ang kanyang buhay ay nagiging patutuo ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya kailangang magpanggap dahil ang kanyang mga gawa ay kusang nagpapakita ng kanyang paniniwala. Ito ang uri ng pananampalataya na nagbibigay ng inspirasyon sa iba upang lumapit din sa Panginoon. Isang pananampalatayang buhay at nakikita sa araw-araw na pamumuhay ng isang tunay na tagasunod ni Jesus. Ang mundo ay puno ng maraming tinig na nagsasabing sila ay nagdadala ng katotohanan. Ngunit ang tunay na ilaw na gagabay sa atin ay matatagpuan lamang sa salita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay patuloy na lumalapit sa Panginoon at nag-aaral ng Biblia, mas nagiging malinaw kung alin ang tama at alin ang panlilinlang. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ang ating pananampalataya ay nakaugat sa katotohanan ng banal na kasulatan. Ang bawat mananampalataya ay tinatawag na maging mapanuri at maging tapat sa Panginoon. Hindi sapat na sumunod lamang sa nakasanayan o sa sinasabi ng iba. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay nangangailangan ng personal na paghahanap ng kanyang kalooban. Kapag ang puso ng tao ay bukas sa gabay ng Panginoon, ang katotohanan ay unti-unting nahahayag. At kapag ang katotohanan ay natagpuan ito, ay nagbibigay ng kapayapaan at lakas sa ating espiritual na buhay. May isang napakagandang paalala ang Biblia para sa lahat ng naghahanap ng katotohanan. Sinasabi sa John 8 verse 32, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Ang kahulugan nito ay ang katotohanan ng Diyos ang siyang nagpapalaya sa tao mula sa panlilinlang at espiritual na kadiliman. Kapag ang isang tao ay nananatili sa salita ng Panginoon, hindi siya madaling maligaw ng maling aral. Nawa ang mga paalalang ito ay magsilbing gabay upang mas maging malalim ang ating relasyon sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa pangalan ng isang grupo, kundi sa tapat na pagsunod kay Jesus. Kapag si Jesus ang sentro ng ating buhay, mas nagiging malinaw ang direksyon ng ating pananampalataya. Ang kanyang salita ang nagiging ilaw sa ating landas at lakas sa bawat pagsubok. Ito ang pundasyon ng isang buhay na tunay na nakatalaga sa Panginoon. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos.
Ang inyong suporta ay napakahalaga upang mas marami pang tao ang makarinig ng mga mensahe na magpapaalala sa kanila ng katotohanan ng Biblia. Sa tulong ninyo, mas marami pang puso ang maaaring magising at makilala ang tunay na liwanag ng salita ng Diyos. Patuloy tayong mag-aral ng banal na kasulatan at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Nawa ang biyaya at gabay ng Panginoon ay patuloy na sumainyo at sa inyong buong pamilya